Okay, so good evening po sa ating lahat. And first of all, I really want to thank God for this opportunity that I could share my IMG journey here in our partners training. And so tonight, I entitled this as Breakthrough. So before I begin, let me share to you the meaning of breakthrough as per the dictionary. So it says finding, gain, improvement, and important discovery. And this is an instance of achieving success in a particular sphere or activity. So about me and my family. So here is my family, and I'll just introduce myself. My name is Lenlen De Ocampo, and I graduated of BS Nursing year 2006, licensed nurse here. I just got it from here 2014 here in UAE, OFW here in Dubai, and as insurance coordinator, licensed associate financial planner AFP, financial educator and coach, and entrepreneur and investor. So maybe you will notice po na last 2006 pa ako nag-graduate, but I just past 2014, I just got the opportunity po dito na makapag-take ng board exam kasi nga po one of the reason then na nag-decide ako to go here in Dubai is because like hindi po talaga ako pumapasa ng board exam, like 5 to 6 times I failed. So I just thank God na I got the opportunity na meron po palang exam ng as Philippine license here in UAE. So I just take it last 2014. And then so makikita nyo po ang aking family. Here is my dada, my inay, all of my brothers, and my 3 sisters. So to start with, I always find life is just easy because I am surrounded with this family na everything will be just provided. Lahat, especially love, lahat, pwede material things. So in that kind of ano po na parang naging in that kind of environment, kumbaga naging na-adapt ko siya, yung pagiging positive sa buhay, yung pagiging kontento, pagiging kumbaga naging yung perspective ko po sa buhay na masaya lang, ganun lang, yung napakadali ng buhay. Kasi ito pong mga kapatid ko, especially ito pong mga kapatid kong babae, very, ano po sila, very supportive sa lahat. Especially material things, talaga pong hindi po, talagang lahat ibinibigay. So parang nakita ko na ang buhay ko po pala ay parang madali lang. So, and yun po yung aking parents po, they have ano po, farm kung saan meron po silang kalamansian na doon po sila kumbaga this is yung way nila para maka-earn ng sa kanila po. So kumbaga even my parents po ay very ano po sila, hindi po talaga yung I consider myself na hindi po as yung responsible kumbaga sa family, kasi nga po they are, especially po yung 3 ko pong kapatid na babae, they are in Italy, tapos yung iba, yung kuya ko, and then yung brothers ko naman po may sariling business. So parang, so ganun po yung naging buhay ko na parang madali lang kumbaga yung buhay, but syempre may mga struggles din naman po dyan. So eto na po. So, ibalik ko po muna, pakita ko yung aking family. Baka kasi kanina blurred siya eh. So, ito po yung buo kong family. My 4 brothers and 4 po kami babae. So, yan din po sila yung 3 sisters ko. So, okay. And then, so ito na po yung journey ko dito sa Dubai as OFW. So, I came here 2009. So, as ano nga po, kumbaga parang na-input lang sa isip ko na Dubai is just a land of dream, na parang gusto ko lang pumunta kasi maganda daw siya. So but without any concept of kailangan ko mag-earn. So ito lang po talaga yung ano ko. So talaga yung friend ko, with the help of also of my friend, so siya po yung nagdala sa akin dito. So and then 2010 bumalik po ako ng Pilipinas.
Just because, yung reason po kasi is, yung mga kapatid ko po is, ang sabi nila na sa Italy na daw po ako magpunta, and then, but, it happened na hindi rin po siya natuloy. It's because yung nga po, yung application, hindi rin po nag-materialize. So, I decided again na, yan, magstay po sa Philippines. Okay? So, it's like 6 or 7 months po kasi labor ban po. So, hindi pa po ako makabalik dito. So on, then 2011, I decided po ulit na bumalik dito sa Dubai. And with the help also of my cousin, kasi po that time medyo mahirap pa. Parang kapag wala daw pong cousin or same surname, mahirap siya. So with the help also of my cousin, nakarating po ako, and also yung kaibigan ko po si Ate Joyce, yung nag-ayos ng papers ko. So I came here 2011. So of course, I experienced also yung mag-exit sa Kish the same year, November, while waiting po sa aking visa. So, ito po, December 2011, na-hire naman po ako sa Aster. But before that, while nung naghahanap po ako ng work talaga. Actually, that time po is mainit pa that time, October, November. So, by that time po, along dito po sa may Safa, so ito po ang pinag-pray ko talaga, itong Medcare, kasi that time, sabi po nila, yun daw pong Medcare is okay siya, kumbaga mga elite ang mga patient doon. So, parang naisip ko na baka ito talaga yung gusto kong pasukan, kumbaga at least stable siya. So, pero hindi po ako dyan natanggap talaga. So, nasa Aster po ako that time, kasi nung nasa Kish na po ako, dyan po yung hinintay ko yung visa. So, but still, God is so good na that year po, kumbaga, with my prayer na gusto ko talaga sa Medcare Hospital. So, December 2011 po ako sa Aster, and then I decided po na mag-resign. So, sabi ko, maghahanap po ako ng bagong work kasi medyo hindi na po ako nag-grow dito sa Aster. So, without knowing na yung po palang boss ko ay connected sa Medcare. So, sabi ko, Lord, thank you. Kasi, yung heart ko na gusto ko talaga dito sa Medcare, binigay mo sa akin. So, hindi po talaga ako nag-resign talaga. So, He considered me na as just transferred sa Medcare. So, from 2014, until 2020, last year lang po. Hanggang sa na-terminate na nga po ako kasi nga po as pandemic. So, still I consider din po na blessing yung termination. So, for somehow, siguro sa iba hindi siya blessing, pero sa akin po naging blessing siya kasi by that year po, gustong-gusto ko na talagang makauwi ng Pilipinas. So, later on malalaman niyo po kung bakit gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. As in, although July po, natanggap ko na 3 months back, natanggap ko na po yung termination letter, but hindi po talaga ako naghahanap ng work. Sabi ko, the Lord answer my prayer. Gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko nang nasa Pilipinas na po ako. So, eto na nga po, na-terminate na ako nung September. So, itong isa ko pong friend, she asked me na meron daw pong may opening daw. So, dahil nga po wala sa heart ko na mag-apply, so sabi ko, sige, magpasa lang ako ng CV. And then, I don't know for what reason, si Lord po talaga ang gumagawa ng way. Parang, parang week po, through online din, natanggap lang din po ako last October 2020. So, very, very very smooth. Kumbaga, wala pa pong week na nawala ako sa work, pero October din po naka-join ako. So, yun, I really thank God na hindi ko alam kung ano yung plano ng Lord, pero I always thank Him kung ano po yung palagi niyang ginagawa. Kumbaga, He always makes a way. So, yun po lagi talaga yung nakatatak sa isip ko. So, yun. And then, so much for it. Yung naging buhay ko naman po dito sa Dubai. So, ito po,
dito po sa Dubai, naging part din naman po ako ng sa church namin as tambourine ministry po. And kasama din ko po dito yung iba naming mga ka-churchmate. So I considered my church as my second family. So ito nga po, this is me and this is my coach Joylyn. I never thought na she will be also makakasama ko sa journey dito sa IMG. And I praise and thank God kasi nga po talagang I consider na talagang God is doing a way na talagang para kumbaga yung buhay natin po talaga is maging mabago, 'di ba po? So ito po yung aking mga kasama sa church, ito po mga young adult, yan yung mga activities, especially yung hindi pa po pandemic time. Ito marami pong mga activities and I enjoy po kasi talagang hindi po ako sanay na mag-isa, hindi po ako sanay na laging walang kausap. So talaga pong I enjoy my life po, especially sa mga kasama ko po sa church na I considered as my family. So for it, then ito naman po ang naging buhay ko pa dito sa Dubai. So body, mahilig pong lumabas. Naging habit po ang mag-staycation and talaga pong no concept of saving, to be honest. So talagang kumbaga kahit po hindi planado, pero yung pang hindi mo siya napapag-ipunan, pero sige lang, go lang. So ito po yung aking mga pamangkin. Ito po yung and I thank God also kasi po because of yung nandito po ako na ano ko po sila, na papunta ko rin po sila syempre dito sa Dubai. Ito po yung pangalawa sa pamangkin ko, pangatlo. So magkakapatid po sila. So ito po naman yung isa na cousin ko po sa pamangkin ko po sa cousin. So ito po yung mga friends ko, yan. So ito po yung naging life ko dito sa Dubai. But still I consider it po as a blessing kasi it's from the Lord. And yun nga lang po ay kumbaga parang sa sarili ko, hindi ako naging good steward sa mga biyaya niya. Kumbaga parang gusto ko lang yung masayang buhay. So parang I never na consider of yung i-save kung ano po yung kinikita. So more on naging rin kumbaga mahilig mag-travel. Ayan, so ayan yung mga friends ko. Ayan, most of the time po kasama ko talaga itong si Ate Joyce po, Duday. So siya yung laging kasama. Ito po itong mga friends ko. So yun po, kumbaga this is the way yung nakasanayan kong buhay dito po sa Dubai. And part of it naging spender. Hindi na po ako kinahihiya. Hindi ko na po kinahihiya na ganito po yung buhay ko kasi alam ko naman po na si Lord, kumbaga, lagi siyang may way kung paano mababago. So, ito na nga po, naging spender, naging impulsive buyer. So, lahat ng bago, gadgets, or mga clothes na signature. So, talaga pong I'll make sure na alam ko na nababayaran ko yung sarili ko kasi nagpagod nga for a month. So, parang ganito po yung naging concept ng buhay ko. So, yan. So, which shopper are you? Pero siguro naman po dito po sa atin sa IMG na tayo. Hindi na po tayo ganoon dito. Di ba po? So, yon. And then, last one na naging part din po kapag umuwi po ako sa Pilipinas. Ayan. Lagi po akong may dalang mga products niyan dito. Naging ito po sa multi-level marketing. So, pero I consider din naman po kasi ito na ginagamit ko rin po kasi ito as personal, yung mga vitamins. So, lagi ko rin pong kapag nag-join ako sa mga ganyan, hindi po pwedeng hindi ko rin po i-join itong best friend ko si Ate Joy. So talagang very supportive naman po siya talaga sa akin. So yan, ito po. Pero hindi ko rin naman po siya kino-consider na kumbaga as my income kasi gusto ko lang talaga ng mga products, gusto ko lang pong gamitin kasi nga po para sa sarili ko din naman. And so so syempre ito na po yung naging struggle ng buhay ko after yung gano'n na kumbaga ganong kadali ng buhay. So naging struggle ko nung nawala na po yung dada ko 2017. So nakita nyo po dun sa picture na siya, sabi ko hindi ako iyak.
Nakita niyo po sa picture na kumpleto po kami family doon, di ba? So, that time, siya po yung kumbaga parang yun nga lang po yata yung nakumpleto kami magkakapatid kasi simula po May 2017, nag-struggle na po yung dada na pabalik-balik sa hospital. So, I still thank God kasi nga po, pinapayagan din naman po ako ng amo ko na na makauwi like 3 tatlong beses in a month. Tapos, ang dami ko pong uwi talaga. I'll make sure talaga na nakakauwi ako. So, this is the greatest struggle of my life. Kasi, kumbaga, siyempre ako po yung bunso. Kumbaga, ako po talaga yung pinaka malapit, malambing, lahat na yung kumbaga pinaka madikit sa dada ko. So, ito po yung sabi ko nga, kasi dati mahilig po ako magsulat. Sabi ko na nadaanan ko siya few days. Sabi ko pala doon is, this is the loudest cry I ever had. So, yun po talaga pinaka painful kasi syempre most yung sa family yung po yung nawala pa. So, I consider it talaga na sobrang yung kumbaga talagang sobrang sakit po, sobrang painful na nangyari sa buhay ko. So yun, and then yun po, I'll make sure talaga na nakakauwi po ako 3 times a year. 2017, 18, 19, lagi po ako umuwi kasi syempre ang inay, although nandun naman po yung mga kapatid ko sa paligid and may yung mga pamangkin, but alam ko po na iba pa rin po yung may kasama siya na katulad na ko, na babae. Kaya po talagang wala na po akong inisip kung di umuwi. And wala na rin po akong inisip kung hindi yung mag-isip or mag-alala sa nanay ko. So, lagi po niyan akong worried. So, yun po yung naging ko sa time na nawala po yung dada ko. So, excuse me. So, and then, so much for it po ulit na ito na po ang nung dumating din po talaga ako dito sa Dubai simula pa lang noong 2009. Ito na po yung pinanghawakan kong verse sa buhay. Yung life verse ko po talaga. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, sa dami po ng mga nangyari sa buhay ko dito sa Dubai na hindi ko naman po masabi na mahirap. Pero yun nga po talagang nung nawala ang dada ko, yun na po talaga yung pinaka po talaga na nangyari sa buhay ko. But, ito po yung pangako ng Lord Ito po yung pinanghawakan ko na ipaprosper niya pa rin ako. Hindi pa huli. Hindi niya ako hahayaan kung ano yung mangyari sa buhay ko. So, I thank God na talagang through also the family in church, mas lumalim po sa Panginoon. Kaya, napakabuti po talaga ng Lord na meron tayo. So, yun lang po yung sa buhay ko, na yun nga po yung life verse ko. So, ito na po yung kung bakit breakthrough yung title ng aking partner's training ngayong gabi. So, breakthrough in my financial life. So, considering po na yun ang naging buhay ko sa Dubai dito, na puro spend, puro gastos, wala pong idea or concept of saving, wala. So, yun, na-hired po ako, diba, nung October 2020. So, December 2020 rin po, umuwi ako, binisita ko po ang nanay ko. So, but that time, I realized na may kailangan pong mabago. Kasi, na-realize ko po yan nung time na nakuha ko po yung gratuity ko. Sabi ko, kung wala pala akong gratuity na naibili ko po ng bahay or property, wala pala po akong masisave. I mean, kung wala pala akong gratuity, wala ako kahit gaano sa savings. So, na-realize ko na dapat po may mabago. So, I desire to change my heart when it comes to finances. So, I start na mag-pray talaga na I want improvement. Gusto ko po na may mabago na, syempre, hindi naman po siya ganoong kabilis, pero alam ko sa heart ko na pinag-pray ko ito, alam ko po na ibibigay ng Lord. So, napakabilis po ng pangyayari. December 2020, last year lang po yan nung umuwi ako. And,
sabi nga po nung habang ginagawa ko tong yung nagra-run ako ng nitong slide, sabi ko, naisip ko po na God uses His people as instrument for breakthrough. Which is true. Ito po yung nangyari sa akin na habang po palang nagpipray ako, gumagawa na ng way ang Lord. And here we go, I met IMG. And it's just a simple conversation from a friend na I considered na friend din po kasi kasama ko rin po sa church. And although kasi po magkaiba kami ng, kumbaga, she was in Dera, so kami naman po nasa Holy Trinity. So we just meet po talaga na kapag may practice lang. So ito na siya. So I never thought na while I am praying na gusto kong mabago. Actually, si coach po yung nag-message sa akin nung nakita niya ako na nasa Pilipinas na ako. And I never thought talagang, sabi ko, amazing yung works ng Lord na kapag nagpipray, gumagawa na siya agad ng way. So, kasi that time po nakikita ko lang yung mga post niya sa IMG. So, wala pa yun sa heart ko. So, siguro po, yan, siguro yata 4 years na si Coach Joy, pero ang tagal-tagal na niya. But before that, ito pong kapatid ko sa Italy, ay she introduced na po sa akin si IMG, pero I ignore din kasi feeling ko mga scam, kasi na-scam na nga rin po kami ng best friend ko. So, parang, wala na po talaga akong, kumbaga, hindi na po ako ganung nagtitiwala. Pero, syempre, sa kapatid ko naman po. Pero siguro, it's not yet the time. So, ito na nga po, nag-start na ako mag-attend ng webinar sa Pilipinas. Although, Wi-Fi po talaga is struggle. Naalala ko po nung gabi na nag-attend ako 11 o'clock sa Pilipinas. Si Coach Sulaika po ang doon, ang speaker. So, hanggang doon lang po ako that time sa mga many people fail, many young people. So, ganon. Tapos, ano na siya, nakakat na even screenshot ko nga po kay Coach Joy na mahina po talagang internet sa amin sa Batangas. So yun, hanggang sa nadala ko po dito yung sa Dubai na yung lagi ako nag-a-attend ng webinar. So, yun. And then, this book really changed my life in my financial life po talaga. Ito po yung nakapagpabago sa akin. The secret of saving and building for your future. Kasi, wala naman po talaga akong concept na mag-save. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, lahat provided ng family, ng mga kapatid ko po lalo, yung mga kapatid kong babae, napaka mapagbigay. So, parang naiisip ko, parang madali lang po. So, kaya talagang wala akong saving na naiisip. So, ito na po yung naging journey ko dito sa IMG. So, ito po yung last natin, convention. Sobrang 3 AM po yata gising na kami dyan. But it's all worth it. It's all worth it po. So, ito na po yung start ng journey ko when I was in the Philippines, December 18. So, and I got also my promotion this next month, and the next month. Kasi po ay sabi ko nga, what I have learned sa IMG, what the education na natutunan ko, hindi pwede pong ako lang. Marami po kasi akong pamangkin na gusto kong sharean, at ayoko po na mag-regret din sila katulad ko na 10 years na sa Dubai, na bago pa lang nag-start mag-save, nagkaroon ng concept of saving. So, talagang inuna ko po ang mga pamangkin ko. So, I thank God na naintindihan po nila. So, ngayon, I praise God also na they started also of doing the mutual fund, and they took also the Kaiser. So, talagang I thank God dahil po nakapag-start na rin sila. So, dito po sa MD promotion ko na yan, medyo may struggle pa po ako niyan. Kasi by that time, I just, gusto ko lang pong i-share yung story kasi natatawa po ako pag naiisip ko siya. Kasi by that time po, di ba usually, Coach Yang, nag-a-ask ng sharer kapag, na-promote po. So, that time, I committed po. Nag-commit talaga ako by that time. Yun nga lang,
lumabas po kasi kami, nagkumain po kami sa labas. And dahil nga po ako po ay mag-isa pa lang dyan, although January month, ginoin ko na po si Ate Joyce. Ginoin ko na siya kasi kahit hindi niya po alam, talagang ginoin ko siya kasi alam ko na makakatulong din to sa kanya. Kasi nga po, same ano din po kami, pero mas controlled siya compare sa akin. Pero by that time po, naalala ko po nagagalit pa siya sa akin. Pero hindi niya alam na ikikatuto ko sa kanya ngayon. So, naalala ko po nagagalit pa siya sa akin kasi nagkukumit daw po ako ng schedule. Alam na niyang lalabas daw po kami. So, alam niyo po, excited po ako that time na mag-share. That time nung sa ating po sa fast start. So, hindi po ako nakapag-share. Actually, tinatawag po ako ni Coach Yang noon na, Len, you want to share? Alam ko na naalala ko po yun, pero hindi po ako makasagot. Dahil cellphone lang po ang gamit ko, nag-hook in lang po talaga ako kasi nasa labas. And that time po talaga, hindi ko po nararamdaman na supportive sa akin yung best friend ko. Although talagang siya po talaga yung lagi kong kasama, parang kapatid ko na rin po siya talaga. So dito po sa journey ko na to, hindi ko po naramdaman na supportive siya. Samantalang nung siya po yung na-promote, very supportive ako sa kanya. Pero siya talaga, hindi siya naging happy para sa akin. Nagagalit pa po siya talaga sa akin. So, ito po yung one of the journey ko din, and journey na parang I considered na mag-isa ako, and then by that time din po, yung mga pamangkin ko, di ba po, sila po yung una kong ginoy. Nagagalit po sa akin yung mga tatay nila na bakit daw po ni-recruit ko sila, yung nanay ko din, ba't ko daw po pinasali pa. So, na-frustrate ako, parang yun po yung greatest pain ko din po kasi wala silang trust sa akin. Ang gusto ko lang din naman po para sa kanila. So, yun po yung yung part na, kumbaga, painful din po para sa akin. So, yun na nga po. So, go on. So, January 2021, but sa journey ko pong yan, hindi po talaga ako iniiwan ni Coach Joy. Kasi nga po, kasi wala po din akong idea about promotion, about this thing. Gusto ko lang po talagang ma-join yung mga pamangkin ko. So, siya po yung kasama ko. Mag-strategize, yan, sa mga ganon. So, then, April 2021, the same year po, we attempt na sa SMD po, pero I think 2 po o 3 yung kulang ko, so hindi pa rin. So I have peace of mind na sige lang, okay lang, baka hindi pa time ng Lord. So okay lang po. I mean, I just want to thank God also with this heart na binigay niya sa akin, or even to Ate Joyce, na kumbaga, kung hindi, sige, okay lang, kasi meron ng pampung perfect time ang Lord. So, hindi naman po naging matagal pa ang binigay ng Lord. So, in just, din po, another month, May, naging SMD finisher naman na po ako. So, syempre, sa tulong din po ito ng team. Of course, hindi ko po kaya mag-isa. And of course, si Lord din po na gumawa ng way. So, yun po ang aking journey. So, starting point is, talaga pong na-engrave ko sa heart itong mission. Na-engrave ko, in-embrace ko kung ano ba yung mission. Kaya dapat po talaga, no, sa journey po natin sa IMG, wala po dapat word na stop. Kasi maganda naman po yung ginagawa natin We educate, we kahit nga po hindi natin kilalang tao. Actually, I am one of po talaga na natutuwa din po ako sa mga bishop ko na kumbaga hindi nila naman ako kilala, pero I became na nagkaroon kami ng good relationship, naging parang family, yung bang nakakatuwa po dito talaga sa IMG. So just embrace and just put it in your heart kung ano po yung tinuturo ni IMG, kasi para din po naman yun sa kanila. So kaya po there's no word for stop. Okay? So, ito na po ang aking mga pinagsimulan. So, ito na po yung mga pamangkin ko. Ito po yung nandito sa Dubai. So, I started with them. And of course, with the help also ng nagsimula akong mag-isa, si Coach Joy pa rin. So, yan. And I considered also one of my closest friends sa Pilipinas. Nagsimula din po kami. But along the way, meron din po siyang ibang ginagawa. So, kumbaga, naging ako na lang din po at si Coach Joy ang nag-educate dito sa mga pamangkin ko dito sa Dubai. At ito din po sa Pilipinas at sa Italy. Yan, sila po yan. So talagang ay sinimulan ko po muna, no family left behind. So yan, I thank God. So nakikita niyo naman po itong isang ito na hindi po siya talaga gaanong sumasama pa sa meetings namin. Nakiki ano lang po yan. Pero wala po sa heart niya talaga pa ng dito sa IMG talaga. So still,
But by that time, naging ano rin naman po ako na, nagkaroon po ako ng idea kung paano ko rin po siya. Talagang I prayed din po sa Lord para ma-open ni Lord yung heart ng aking best friend na para maging supportive din sa akin. So, ayan. So, ayan po, part of my obstacles, December from March. So, nakita nyo po yung span ng month na from December to March, I am alone, but not alone. I have Coach Joy, and of course, I've got God. Siguro po kung hindi ako tumigil, or siguro po kung tumigil ako, I mean, nung natapos ko yung MD, hindi ko rin po mararating na mas marami pa akong maturuan, mas marami pang matouch yung heart through the mission IMG kung nag-stop po ako by that time. Pero lagi ko po sinasabi, akala ko nga po ang una po talagang title dapat is Alone but Not Alone. So kasi nga po talagang pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Siguro naman po talaga para kumbaga pag nag-start po talaga mag-isa lang, pero hindi naman po talaga ako iniwanan ni Coach Joy. Sa pakiramdam ko lang po kasi dapat kumbaga sa sarili ko, pinaka-greatest ko po na nandyan dapat yung kaibigan ko na kasama ko. So hindi ko nga po yun nakuha kasi nga po wala pa sa heart niya. So I got God and I thank God na hindi niya ako iniwan. So ito na po yung God's perfect time. April 2021 lang po siya talaga nag-unang Kaiser. So, by the time, pakiramdam ko po may team na ako. Ito na siya, yung aking best friend si Ate Joyce. And I thank God na inopen ni Lord yung heart niya. Kasi, alam niyo po, that time na bumalik ako dito sa Dubai, from January to March, talaga pong while I am listening sa mga webinar, I'll make sure na pinapalakas ko po talaga yung volume para po marinig talaga niya. Kasi talagang hindi po siya talaga uma-attend. I mean, kahit ano pong sabihin ko, hindi siya talaga. So, talagang si Lord lang talaga yung gumawa ng way. And siya po talaga ang nakatulong din sa akin sa pag-meet ko ng run ko. And yung team nila at yung po sa akin sa mga pamangkin ko. So, maraming salamat din po talaga sa kanila. Syempre, because of them, kaya po naging natapos ko rin po yung SMD ko. So, yun na, our BFF journey, as SMD journey. And I thank God na halos magkasabay lang din po kami kasi hindi ko rin naman po siya iniwanan. Hindi namin siya iniwanan ni Coach Joy hanggang sa matapos niya rin yung sa kanya. So, ito na nga po sa Proverbs 18:24, I am blessed with this word na one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there's a friend who sticks closer than a brother. So, still, I thank God for her life. Kasi nga po, siguro, na-realize na niya. So, yun. So, April to May. So, alam ko talaga na pakiramdam ko meron na akong sariling team. Hindi na ako mag-isa. Hindi na si Coach Joy lagi yung inaano ko. So, kinakausap ko, meron na akong kasama lagi. So, ito, encourage each other and build each other up. So, mas masarap po na magkaroon ng journey na meron po kayong alam sa sarili nyo na may backup, kumbaga, pag hindi po nag-iisa. So, ayan. Thank you, Duday. Okay. So, ito na po yung key to success, kung papaano po ako, kumbaga, narating, kung anong meron ako, hindi naman po, it's because of me. I will not boast na dahil po sa sarili kong kakayanan. No, hindi po. Talaga pong I always considered na yung power of prayer. Talagang hindi po talaga ako makausap ng isang tao hanggat hindi ko po nakukompose muna na mag-pray, na i-touch ng Lord yung heart ng isang tao. Kasi mahirap po na kumbaga makipag-usap ka lang sa isang tao na wala kang heart, na hindi mo ina-ask yung help ng Lord. So ito po yung naging naging kauna-unahan kong key para po sa journey ko dito sa IMG. So, pangalawa, doing what you love. So, talagang I enjoy. Sabi ko nga po sa inyo na I love na magkausap. Mas gusto ko yung lagi ko pong may nakakausap. Kasi minsan po, sa bahay din naman, parang minsan, although yung personality nga po ng best friend ko, hindi naman po siya yung gaanong mataldal or ano. Pero ako
po talaga yung sobrang maingay, sobrang ano. So, mas gusto ko talaga yung laging may kausap. So, ito, nagugustuhan ko po na lagi akong merong kausap dito po sa IMG kung paano mag-educate, kung paano i-share yung kagandahan niya na nagbago yung buhay ko. So, ito po yung isa na hindi ko po pwedeng iwala sa heart ko na I will do kung ano yung mahal ko na gawin. So, coachable. Siyempre po, naging coachable po ako sa aking coach, Joy, and even sa team. Hindi lang naman din po sa sarili ko. Kahit po mas ano po sila sa akin, nakikinig din naman po ako sa kanila. So, yun po dapat yung heart natin na hindi po lagi yung tayo ang tama or something. Kailangan be humble to them also. Be humble to ourselves also. So, ito na, reaching out. Kasi, bakit? Kasi may nakaka-encounter po tayo na hindi naman natin kilala. As in, stranger po tayo sa iba, di ba po? Pero, if you try to reach them out, na hindi lang yung simpleng hi, hello, na tapos na, may connection po. Dapat yung mabibuild yung relationship. So, ito po yung naging key. Kumbaga parang talagang naging nagamay ko na rin po namin ng team na ganun po yung way na you have to build relationship sa lahat ng tao makakausap nyo. Kasi masarap po sa pakiramdam yun eh. Kumbaga nagiging comfortable as family. Kumbaga yung environment po hindi na lang yung parang strangers ka pero yung iba po yung pakiramdam. So yun. And especially sa pag-attend ko po ng mga trainings ni Sir Joel, iyan po yung nakatatak sa isip ko. The power of spread. It's not only power of spread in terms of compensation because of match up or something, but the power of spread, yung pong i-share mo kung ano yung mga ideas, i-share mo kung ano yung mga nalalaman mo, or i-share mo kung ano yung mga kumbaga, kung sino yung kailangan pa ng help. So, yun po, power of spread, para po mas lumawak pa. So, yan po yung isa kong natutunan. So, I suggest po na mag-attend din po kayo ng mga webinar, leaders call. Marami po tayong matututunan sa kanila talaga na pwedeng tumatak sa heart natin. So, yan, teamwork especially, yan po yung the best na naging key po sa aking buhay na I will always consider na hindi lang ako. Kasama ko po talaga ang mga team, kasama ko po talaga sila na nagra-run, kasama ko sila na kumbaga yung heart ko na lagi po akong nagte-thankful sa Lord kasi I have team na nandyan po talaga para sa akin. So yun po, and ito na po ang kabuuan, kumbaga a life that is transformed from mismanagement to good steward. So I thank God and I praise God kasi po kumbaga because of the learnings in IMG, naging good steward ako in a sense na hindi ko po, parang I feel guilty na basta ko na lang pala, kumbaga winawaldas yung binigay ng Lord sa akin. Kumbaga wala akong napaggagamitan na maganda. So this is what I learned, na maging good steward din tayo sa Panginoon, na matuto tayo na pangalagaan kung ano yung binigay sa atin. Yun po. And then from travel goal to ipon goals. So yan, and dati po talaga sa cellphone ko lahat ng online shopping nandyan yan lahat. Add to cart, whatever is it, makita mo lang na may 20% or may code, i-grab na agad yan. Pero ngayon po, I enjoyed ad subscription. I enjoy putting all yung natitira ko pong money na sisave ko sa mutual fund. So, nakakatuwa po na talagang, it's because also yung learning and because also it's God's way din talaga. So, yan. So, success is available but not automatic. So, hindi po pala nga siya basta-basta na nandyan na ang success. Kailangan may mabago po sa buhay ko po. Although talagang nabilisan po ako, so I thank God because talagang alam ko na talagang ang Lord ay hindi rin po talaga napagod sa akin kahit na ganito yung naging buhay ko before, na walang goal, na walang concept of saving. Pero dapat po pala may mabago. Dapat ma-improve yung sarili natin, yung mindset. Kasi po pag nakagawian na natin, yun na ang magiging habit natin.
So, imagine po, from January, pagbalik ko sa Dubai, so, wala pa pong ganong nabibili na hindi naman kailangan. So, thank God. And then, ito po, sabi dito sa Proverbs 24, if you are too lazy to plow, don't expect a harvest. So, ano nga po pala ang i-expect kong harvest kung wala naman pong productivity na nangyayari sa buhay ko? Anong ini-expect ko na babalik sa akin kung wala naman po akong ginawang pagbabago? So, ganun din po sana sa atin na start sa ating buhay, na ask the Lord kung ano po yung yung pwedeng ma-improve pa sa atin. So, katulad ko po, ang improvement ko na hiningi sa Lord is my financial life. And I thank God na ine-earn ko na po siya this time. Kumbaga talagang nai-embrace ko na-enjoy ko na po siya. Kasi nga po ay, kumbaga na-embrace ko yung education na ganito po pala. So, ito na po ang aking achievement. It's not only para ipagmayabang, no? Hindi po talaga ganon, pero natutuwa lang po ako na parang because of IMG, meron pa po pala akong kayang gawin. Akala ko po ganun lang. Natutuwa po ako kasi ang daming education, ang daming certificate, pero you have to invest time. You have to do yung kumbaga yung heart mo, hindi lang yung basta mag-aaral ka lang, pero with that training, marami po tayong maa-apply sa buhay natin. So yan, yung promotion ko ng marketing director, yung mga sa Trainers Academy, ito po, natutuwa lang ako kasi yung May and June, top 2 po ako. So, natutuwa po ako kasi, kumbaga parang, ang dami pa nga palang pwede kong gawin na ito po sa dami po na pwede pang turuan. Kasi po ito po yung team It represents team. Hindi lang naman po ako naging top 2 dyan. Pero it happens because of our team. Kasi sila din po ang nagdala ng education sa tao, nagturo kung ano po yung importance ng yung concept of saving, concept ng pagtitipid talaga. So, ito po, nakakatuwa, and din nga po kasama na din dyan yung best friend ko. So, nakakatuwa yung iba din po niyan team, yung kapatid niyan, yung iba pa. So, nakakatuwa po na here in IMG, it's not only about na yung mag-join ka dapat, no? Explore. You have a lot of things to do. Ito po, mag-aral. And then, ayan, sa AFP po, sabi ko, nakakatuwa naman na may mga ganitong mga opportunity sa IMG. So, grab it, mga kapatid, grab it po. And ito na nga, sabi ko nga po is, dito, sabi ko nga po dito sa aking poster is, how far you have reached in life is not a true meaning of success, but touching others' lives, it makes difference. So, hindi lang po about sa narating mo sa buhay na kung gaano ka naging malayo. Ang naging basihan ko po dyan is, kumbaga, marami ba akong na-touch na buhay? Nabago ko ba kahit somehow yung kanilang yung perspective nila when it comes to finances? Kasi po baka kung akong pagbabasihan, hindi po sila maniwala, di ba po? Pero because of this, na naging yun nga po dito yung success, motivation, and determination. Ayan, glory to God na nagkaroon ng difference, kumbaga po. So, yun. And then, next po is, ito na po. So, thank you po sa time na binigay nyo na makapakinig. And of course, to God be all the glory. And hashtag bless at IMG. So, that's the end po of my partners training. And maraming salamat po sa bawat isa na nandito sa 53 na nakapakinig. Thank you po sa inyo lahat. I hope somehow may napulot po kayo sa aking story dito sa journey ko sa IMG. So, yun po. Back to you po.